Kaya yung mga umaatake sa iglesia, walang alam ang mga yan sa INC. Nakabase lang sa mga sabi-sabi ang mga pinakakalat na mga yan online. Kala naman nila kaya nila ang iglesia. Natatag yan sa unang digmaang pangdaigdig. Isipin nyo yun, natatag sa saktong petsa ng World War I ang iglesia. Nakasurvive sa World War II. Ngayon pa kaya na panahon lang ng mga buhayang katolikong politiko? Yun, isa na namang makabulang video ang natapos natin mga kabagis. Nang gagalaitin na naman sila sa akin. Pikon na. Wala kayong magagawa. Naka-eyeglass ako. Tagumpay! Palakpakan! Naimbag nga aldaw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga sobrang nakakahiyang mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, habang kaliwat kanan ang mga umaatake para mapabagsak ang Iglesia ni Cristo na lumitaw mula sa malayong silangan sa mga wakas ng lupa, ay lalo namang napapatunayan ang pagkalinga na ipinangako ng Panginoong Diyos sa kanyang ikatlong pulutong na mga hinirang sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan. Habang tila halos lahat ng gobyerno at relihiyon sa buong mundo ay humaharap sa mga napakaraming mga problema at napipintong mga pagbagsak, kabaliktaran naman ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Ito po ay lalong nagniningning. Kaliwat kanan ho ang mga natatamo nitong mga daluyong ng mga tagumpay sa buong mundo. Sila'y nangangalito na kung ano na nga ba ang mga nangyayari. Palibhasa, hindi nila batid na ang iglesia na pilit nilang pinapabagsak ay ang huling pulutong ng mga hinirang. Tulad nga ho ng pangako at sinabi ng tunay at buhay na Diyos, ako'y gagawa at sinong pipigil. Mga kabagis, ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang bidyong nagbibigay ng pagkilala sa iglesyang itinayo ng isang Pilipinong Indio, ang kapatid na Felix Manalo, sa main business district ng buong mundo, ang New York City ng bansang Amerika. Isipin mo yon, sa New York City mismo ay every January 13th ay ginawa nilang Iglesia ni Cristo Day. Yun, tagumpay, palakpakan. Sobrang napakarami pa pong proklamasyon o pagkilala sa iglesia. Iisa-isahin po natin sa bawat reaction video ko. Kasi po, aabutin tayo ng siyam-siyam pag minsanan ko pinakita sa inyong lahat. Sa bidyong ito ay i-highlight natin ang ginawang pagkilala ng New York City sa kontribusyon ng Iglesia ni Cristo sa mga mamamayan nito. Ang Iglesia ni Cristong sinisiraan ni Epipanyo Bulol Labrador, Aling Marie at marami pang iba. Paninirang nakabase lamang sa chismis at sabi-sabi mula kay Mang Kanor. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. At wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. In other news, Mayor Bill de Blasio of New York City proclaims January 13 as Iglesia ni Cristo Day in recognition of the church's notable contribution to communities in need through the Felix Y. Manalo Foundation. Eagle News correspondent Abigail Mayo with the story. Mga kabagis, itong nakuhang proklamasyon, pagkilala at gawing Iglesia ni Cristo Day ang every January 13 sa New York City ay isang kahayagan ng pagtulong ng tunay at buhay na Diyos sa Iglesia. Panigurado, hindi ito alam ni Epipanyo Bulol Labrador
Aling Marie at marami pang ibang naninira sa iglesia. Kala nyo sa Pilipinas lang nangyayari na ginagawang holiday ang mga may mahalagang kaugnayan sa Iglesia ni Cristo? For your information ho, sa maraming bansa din, mga papaitan. Magsikomentan ulit kayo ng ang yabang naman nito. Hindi kayabangan ang pagsasabi ng totoo. Depende na lang kung paano mo tanggapin ang sinasabi ko. Channel ko to. Kung anong style ko sa pag-vlog ay walang makakadikta sa akin. Sa medyo may pagkabardagulan ang gusto ko. At least walang murahan. May YouTube channel, may rules. Kaya wag na wag nyo pong uulitin na ipatanggal ulit ang eyeglass ko. Lagi nyong tandaan sa mga vlogs ko, hindi ko kayang daanin sa mga pahele-hele. Mapikon ka kung mapikon ka. Basta ang sasabihin ko ay totoo. Para may silbi naman yung binabayad sa akin ni YouTube. Tagumpay! Palakpakan! Balik tayo sa topic. Alangan naman puro paninira na lang sa INC ang gusto nyong naka-upload sa YouTube. Ano kayo? Ganyan na katanyag ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Isang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hula sa katauhan ng Indyong Pilipino na si kapatid na Felix Manalo na mula sa malayong silangan. Ang tindi talaga ng INC. Pansinin nyo kung meron pang kayang makagawa niyan. Meron pa ba? Naalala ko nga nung bata pa ako, ang tawag nila sa iglesia ay Iglesia ni Tukak o Iglesia ni Karag. Pero yung mga nagsasabi noon ay mga matatatag na Iglesia ni Cristo ngayon. Palakpakan. Kaya yung tawag nilang Iglesia ni Manalo, mas improve na nga yan eh. Ibig sabihin, sumusulong talaga ang iglesia. Pati pang asar ng mga hindi makaporma sa debate sa Iglesia ni Cristo, nag-i-improve din. Ngayon, naramdaman nilang hindi umuubra yung tawag na Iglesia ni Manalo. Walang epekto. Ngayon, may bago ng tawag. Kulto naman daw. Dahil yan daw ang sagot ni Google kapag sinearch mo ang term na Iglesia ni Cristo sa Google. Ang tindi, ang lupit naman ng kultong yan. Kulto daw pero hindi sila umuobra sa doktrina. Kulto daw pero kinaiinggitan nila sa pagkakaisa dahil hindi nila magaya. 2.6 pa lang yan ng 115 milyong mga Pilipino. Kulto pero ang taas ng tingin ng lahat mga leader ng mga bansa. Ang bagong gawi ng mga leader ng mga bansa ngayon, pag pumunta sila sa Pilipinas ay nagko-courtesy call na sa tagapamahala ng INC. Kulto, pero nagkukumahog ang mga politiko na makuha ang suporta nito. Kung ang Iglesia ni Cristo ay kulto, ano na ang tawag sa inyo? Di kulto na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Palakpakan! Wala kayong maiturong Iglesia ni Cristong magnanakaw no? Kaya panalunin natin si Marcoleta. Baka sakalin for the first time in history ng INC ay magkaroon ng politikong magnanakaw ang Iglesia ni Cristo. Pero in your dreams lang yun. Hindi yan babasbasan ng iglesia kung walang tiwala ang INC kay Marcoleta. Ano yun? Sisirain lang ni Marcoleta ang pinakamamahal niyang iglesia. Sana nga dumami ang iglesyang politiko para mabago na ang sistema ng Pilipinas. Nakakasuya na para mabawasan naman na ang mga miyembro ng mga kultong magnanakaw sa kaban ng bayan. Wala namang napatunayan ang mga miyembro ng mga yan. Yung miyembro nila sa kanilang relihiyon na magnanakaw ang talagang nagpapahirap sa bansang Pilipinas. City Hall. For New York City, this building serves as a seat of the municipal government. It has also served as a backdrop for significant events that have happened throughout the city's history. Today, the Iglesia ni Cristo received recognition from the Office of the Mayor for its long-standing commitment to service for the welfare of the people of New York. On behalf of the Mayor of the City of New York, we would like to present this proclamation. We are deeply appreciative of the ways that this church has honored New York's core values
through its generosity and dedication to service. And as you come together to celebrate this milestone anniversary, I am proud to join in recognizing the incredible legacy of Iglesia Ni Cristo and its efforts to lead the way to a better tomorrow. So now, therefore, I, Bill de Blasio, Mayor of the City of New York, do hereby proclaim Monday, January 13, 2020, in the City of New York as Iglesia Ni Cristo Day. Ang pagbibigay na ito ng pagkilala sa Iglesia ni Cristo ng Mayor ng New York City na si Bill de Blasio ay dahil sa ginawang pagtulong ng Iglesia sa mga biktima ng Hurricane Sandy sa pamamagitan ng Felix Manalo Foundation through Aid for Humanity. Kala nyo sa Pilipinas lang tumutulong ang Iglesia ng matindi, no? Alam nyo naman po na kapag ang Iglesia tumulong, hindi yan basta tulong lang na 3 kilong bigas at 7 pirasong sardinas na madalas nyong nakikita sa mga relief goods. Ang binibigay na tulong ng Iglesia kung ano ang kaya mong buhatin. Tagumpay! Palakpakan! Pag tumulong ang Iglesia, talagang tulong, hindi ipaparamdam sa'yo na kawawa ka. Salute to Iglesia ni Cristo, Iglesyang mula sa third world countries. Akalain mo yon, Aling Marie, na tumutulong pala ang Iglesia sa pinakamayamang bansa sa buong mundo? Partida, may utang pa yan na mahigit 8 billion pesos. Palakpakan! Sa mga nagsasabing may korupsyon sa Iglesia, impormasyon na pinakalat ni Mang Kanor, kaya daw nagkautang-utang ang Iglesia dahil sa korupsyon. May korupsyon daw ang Iglesia, pero marami nang biniling simbahan ang INC sa inyo. Ewan ko sa inyo, malala na talaga ang kapansanan nyo sa pag-iisip. Alam nyo bakit hindi umuobra yung mga fake news nyo yan? Alam ng buong Iglesia ni Cristo members kung gaano ka-secured at kasinop sa pananalapi ang INC. Siyempre, tulad din sa individual na tao, ang hirap tumulong kung yung sarili mo mismo ay kailangan din ng tulong. Paanong nagagawa at nahahayag sa buong mundo ang pagtulong ng Iglesia ni Cristo kung baon pala sila sa utang mula sa AUB na inaprubahan ni Rodrigo Duterte na mayor pa lang noong 2010 para sa pagpapatayo ng Philippine Arena. Ang tatalino, di ba, Aling Marie? Pasensya ka na, tumatak ka na talaga sa akin. Alam kong nag-iingat ka na ng sinasabi. Katunayan, tinigilan mo na nga ang Iglesia. Pero asahan mo, nakabantay kami sa'yo. Ayaw mo na makengkoy, ha? Today, another milestone happened in the Church of Christ. Because today, January 13, 2020, marks the 4th proclamation that the Felix Y. Manalo Foundation have received. Through the charitable arm of the Iglesia Ni Cristo, the Felix Y. Manalo Foundation has conducted outreach events around the world to communities in need or struck by calamity. We endured like a really serious mass shooting in Brownsville, and Felix Y. Manalo Foundation did an amazing job at just stepping in and really helping us in a deep way. They came in and gave tens of thousands of dollars to community groups and organizations that have already been doing a lot of work on the ground, and that was something that almost no other entity really did at the time. We're always just really thankful to any groups that do a lot of good. For members of the Iglesia Ni Cristo, it was a chance to witness a historic occasion at City Hall. I decided to come here because this is a very inspiring event of the Iglesia Ni Cristo. I really can say this is God's work. I came to support the church, and I'm so excited that we've been recognized for the great work that we do around the world. So I think it's amazing that the city recognized that and wants to honor us. The recognition that we receive from the city is something that we value because it shows that we are able to help the community. This is what our executive minister is always saying, that the Iglesia Ni Cristo is always in partnership with the government when it comes to fighting against poverty. And this is also what was mentioned by Brother Glicerio B. Santos Jr. He said that in this year, 2020,
there will be bigger and better aid to humanity that the Iglesia ni Cristo will be doing. Kaya yung mga umaatake sa iglesia, walang alam ang mga yan sa INC. Nakabase lang sa mga sabi-sabi ang mga pinakakalat na mga yan online. Kala naman nila kaya nila ang iglesia. Natatag yan sa unang digmaang pangdaigdig. Isipin nyo yun, natatag sa saktong petsa ng World War I ang iglesia. Nakasurvive sa World War II. Ngayon pa kaya na panahon lang ng mga buhayang katolikong politiko? Yun, isa na namang makabulang video ang natapos natin mga kabagis. Nang gagalaitin na naman sila sa akin. Pikon na. Wala kayong magagawa. Naka-eyeglass ako. Tagumpay! Palakpakan! Bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.